Ang mga kwento at opinion sa podcast na to ay base sa personal na karanasan, faith at kapiliwan ng host. Hindi to expert advice, legal guidance o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo nitong marinig. Gamitin ang utak, wag ang puso. Listen responsibly, gagi ka rin eh. What's up? Zup, zup, zup. Ano trip natin, kuys? Di ano pa nga ba? Pag-usapan natin about comfort zone versus growth zone. Uy! Uy, comfort mo ako. Comfort zone. Nako, soft-comforting. Ang alam ko lang kasi friend zone eh. Ano ba yung comfort zone, comfort zone yan? Dahil yung nakabili ka ng ng magandang higaan. Comfort. Literal. Literal na comfort yun. At at yun yung yun yung inupuan mo sa sa airport, sa airplane. Comfort. Comfort class. Comfort class. Sana all. Yun. Nip. Yan. Anyways, ano kuys? Simulan na natin. Sige, ang kulitan na may kabuluhan. Alam kong may jowa na siya. Pinabayaan na nila ako. Gagi Podcast. Podcast. Gagi Podcast. Gago pa ako. Malamang. Hello, welcome to Gagi Podcast with Linus and Toshi. Yan. At ito na naman tayo sa isang bonnet episode. Dahil nga magulo ang aking buhok. Hindi yan magulo, hindi yan kuys magulo. Malamig kasi. Ang gulo. Ang gulo. Kaya kailangan nag-bonnet ako. Haba na ng buhok ko eh. Kaya kailangan papagupit na ako. Paano ko magpagupit? Kalbo. Hindi. Mahaba pa rin buhok. Mahaba pa rin. Pero fade. Pero undercut na yung gilid. Pero ito, mahaba pa rin talaga. Parang Skrillex lang ang style Iniisip ko kasi, ang kinakatakutan ko kasi kapag nagpa-semi-curl ako, na baka magtampo yung buhok. Gets mo? Hindi na umaba. Di pa? Or di na tumubo? Bakit nasa ano na ba? Nasa Wala pa dugo naman. niyo ba? Hindi, Oy, oo, di ba? Sa side ng father ko. Yung may receding hairline kapag na. Ay, hindi naman. Yun, naniwala ko nun kasi yung isang friend ko, close friend ko dati. Tingnan mo, college pa lang kami. Meron na. Oo. So, kaya lagi na siyang kalbo nun, nung time na yun. Ano pala siya nagiging cotton buds. Oo. Tapos, ngayon, na siya lagi na siyang kalbo. Kasi makikita mo na kung yung hairline. Ganun. Tapos yung isang best friend ko din, meron na. Kaya, depende talaga sa genes ng tao. Genetic Oo. ng tao. Kung ay, pwede natin maging topic yan sa mga susunod. Diba? Yun nga, pag-usapan natin this episode yung about comfort zone and then yung growth zone. So, ano ba yung Toshi, ano ba yung pinaka-komportableng habit mo na alam mong nakakasama sa growth mo? Yung habit ko na nakakasama sa growth ko. Siguro yung kapag nahihirapan na ako sa isang bagay, chino-choose kung iwasan na lang or gumawa ng iba-ibang activity para ma-distract yung sarili ko para hindi ko na lang isipin yun. Pare, nahihirapan ako sa sabihin natin sa school.
Wala, di ko na lang iintindihin yun. Magdo-drawing-drawing na lang ako or kung anong gagawin ko. Maglalaro na lang ako sa computer, gano'n. Which is may pagkakaparehas kami ni Toshi kasi parehas kaming gamer. So ako naman, um, pinaka-komportableng habit ko talaga is laging nasa kwarto. Mm-mm. Comfort zone ko as growing older. Kasi yung paglabas-labas sa bahay ay hindi ko na kinakahiligan. Lumalabas na lang ako dahil gusto ko I need to walk the talk. Parang ganun. Pero comfort zone ko is nasa kwarto. Like, ito nga, podcast, mag-edit ng video, maglaro ng computer games, manood ng anime, manood ng Netflix or kahit anong movies. Yun ang ko comfort zone ko. Which is nakakasama Mm-mm. siya sa growth ko kasi instead of may experience akong bago na dito outside, hindi ko siya Mm-mm. na-experience or may matutunan ako na bago, hindi ko siya matututunan kasi nga nakakulong lang ako, which is I need to kailangan ko sigurong palitan. Kailangan ko talagang palitan. Yun. Mm-mm. Kasi nga nasa journey ko ng weight loss ko, which is na ngayon inano ko talaga siya. Sinadya ko siyang i-stock muna kasi hindi naman sa nahihirapan ako pero ini-stock ko muna siya Mm-mm. para makapagpahinga naman ako kasi grabe yung pinagdaanan ko mga gaginatics. Like all 20 pounds in just 2 months, 'di ba? So, sabi ko, ipahinga ko muna yung sarili ko kasi mali naman yung ginawa ko eh. Mm-mm. Mali yung ginawa ko. So, pahinga ko muna kayo ng konti. Tapos saka na ako aarangkada ulit. Yun. So, dito, paano mo masabing, para sa'yo, ano yung comfort zone? Para sa akin yung comfort zone, yung ano, yung space mo or yung state mo na kung saan ano, nakasanayan mo ng komportable kayo, hindi ka nakakaranas ng hirap, ng sakit, or na kung ano. Yung talagang state na wala, nasa sarili kang bubble mo, nasa sarili kang mundo mo. Wala kang pakialam sa kung ano nangyayari sa buong mundo. Mhm. Basta ikaw, kontento ka sa kung anong ginagawa mo at that moment na yung parang wala talagang progress na nangyayari sa'yo. Wala lang. Libang ka lang. Focus, kumbaga, sabi nga ni Rendon, focus lang sa goal, iwan lahat pati pamilya. Yun. At yung comfort zone magaginatics, yun yung paano? Parang ex mo na di mo na mahal, pero di mo pa rin maiwan kasi sanay ka na. Ay. Ay, comfort zone yan. Ano In other words, mga gaginatics, parang ano yan, parang boxer yan na kahit sobrang butas-butas na, since paborito mo siya, yung benten mo dyan na boxer, kahit butas-butas na, susuotin at susuotin mo pa din. Parang ano lang yan, di ba? Paborito ko to eh. Lagi ko itong naanin. Dito ako komportable eh. Ganyan, 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 ganyan. So, tingnan nyo, yung explanation ni Toshi ay maganda. Ako ginagago ko ginagagi ko lang para tayo, pantay tayo. Kasi nga gagi podcast tayo, ganyan talaga tayo. Eh. Yes sir, gagi tayo eh. So Toshi, ano naman sa'yo, para sa'yo, ang growth zone? Ang growth zone para sa akin, yun naman yung talagang if-face mo yung mga challenges na mo sa buhay mo head on. Kumbaga, yun nga, and the word itself, growth. Kumbaga, yes, nahihirapan ka at that moment, pero
habang tumatagal na pinagpupush through mo talaga yung sarili mong ma-endure yung challenges na yun at natuto ka, dun nakuha mo yung yung growth sa sarili mo. Kumbaga, sabihin na natin, lahat naman ata tayo nagkahilig sa mga sports, or sabihin na natin para sa atin, since para tayong gamers, lahat tayo nahilig sa isang klase ng or nahilig na sa isang klaseng laro. Mhm. Pero sabihin na natin na ikaw nakasanayan mong laro is yung mga RPG. Mhm. Tapos may bago kang gustong, and yun yung RPG is meron, yun yung talagang nakasanayan mo, komportable ka na doon. Mhm. Tas may nakita ka na na bagong laro na i-release pero ibang genre siya. Sabihin na natin fighting game. Pangalan na natin Tekken, Mhm. kumbaga. Syempre, ang nakasanayan mong environment RPG. Mhm. So pagbagsak mo na magta-try ka ng fighting game, syempre Mahirapan. parang ka na naman yan. Para ka na naman yung batang nagtatry na mag-aral ng bike na walang training wheel. Siyempre, sesemplang at sesemplang ka dyan. Tama. Pero through practice, paulit-ulit, repetition, kumbaga, endure mo yung pagkatalo dun. Siyempre, hindi ka pa marunong eh. Matatalo at matatalo ka talaga sa mga fighting games kung Mm. wala kang practice. So, habang natagal na nagpa-practice ka, yun, nakita mo yung improvement sa sarili mo, gumaling ka dun, and yun. Oo. Tama yun. Dagdag ko rin, yun yung ang growth zone, yun yung yung kung dun sa hindi ka komportable, pero kailangan mong pagdaanan Mm. yan para umangat. Ganun lang yun. Parang, Ingat. parang break up ba? Makalimutan ko rin siya. So, eto Toshi, meron ako ditong meron daw signs na Mm. na-stuck ka sa comfort zone. At ano yun mga gaganatics? So ito yun. Lagi kang nagsasabi na pwede na to. Mm. Yun, isa yun. And then takot ka. Yung another sign is takot ka sa pagbabago. Kasi nga, sanay ka na. Parang Mm. ano natin doon sa last episode natin, sanay ka na sa corruption. So, Hinahayaan mo na lang. mo na lang, di ba? Takot ka sa pagbabago. Sasabihin mo, di naman tatagal yan. Gaganito rin tayo. Ganyan din daw ulit tayo. Ganyan. Yan, di ba? Then, lagi mo nang iniisip na, next time na lang. Kasi nga, hindi yun yung comfort zone mo, di ba? Mm. So, lagi mo talagang isipin yun. And then, next is, parang same year, same problem. Parang sirang plaka na, paulit-ulit na lang. Di ba? Mm. Yan. Ganyan yung yun yung signs na mga gaginatics na stuck ka talaga sa comfort zone. Which is, guilty. Guilty ako dyan. Yung iba naman, yung iba dito, totoo, oo, masabi kong guilty ako. Huli ka pala eh. Lalo na yung um, ibig sabihin, yung yung lagi kong iniisip na next time na lang. Parang kasi, yung, iano ko to sa weight loss journey ko, lagi ko yung nasasabi na, next time na lang. Sabi ko, wag na muna ngayon, next time na lang. Which is, Mm. kaya ngayon, talagang inaano ko yung tinatry ko talaga umalis sa comfort zone ko. Kahit naman siguro sa work, na kung gusto mo talagang ma-promote or Mm. kailangan mo umalis sa comfort zone mo. Kailangan mo Paghirapan mo yun. yun, di ba? So, bakit nga ba tayo nahihirapan umalis sa comfort zone natin? Ito naman yun, mga gaginatics. Nag-search kami. Gagi kayo. May Google tayo eh. Ito nga ito yung paring to paring chat GPT ito eh. AI na din eh. Ay hindi masamang gumamit ng chat GPT mga gagi natin. Oo.
As long as ginagamit mo siya sa tama. Sa tama. At least hindi mo pinanga-answer ng 1+1, di ba? Grabe naman, magagamit ka pa ng GPT sa 1+1. Cheating yun. Ito, nagsa-search ka talaga. Di ba? At least nagsa-search ka. So, ayun sabi nga. Sabi dito, number 1, fear of failure. Mm-mm. 'Di ba? Kahit naman tayo siguro, kahit ako, natatakot talaga ako na mag-fail ako. Which is, Oo. nangyayari yun sa akin ngayon. Kaya, Mm. Lalo na sa sa society natin, lalo ng lalaki tayo, lalo na sa, we fear failure talaga kasi society expects a lot more sa ating mga lalaki. tama, yun. Tas, to number 2, fear of judgment. Isa din. Takot tayo na ma-judge tayo sa gagawin at ginawa natin, 'di ba? Sa gagawin natin at ginagawa natin. Yun. So, natatakot tayo kaya hindi tayo makaalis sa comfort zone natin. Number Mm. 3, fear of starting from zero. Ulit na naman. Relate ko to dun sa work. Mm. Sa work naman, parang ganito lang yan. Ayaw mo maghanap ng ibang trabaho. Okay na sa'yo itong trabaho na to kahit mababa lang yung Kahit sahod. low earning lang. Okay lang sa'yo kasi andun yung mga kaibigan mo, andun yung crush mo, hindi ka makaalis. 'Di ba? Parang Mm. talaga. Ka- Ako naman, ganito ang gagawin natin. Try yung isipin na ganito. Palitan natin yung pag sa work tayo, ha. Try natin to. Try nyo yung kapag hindi ka na masaya sa work, ibig sabihin yun na yung sign para umalis ka. Ganun lang yun. Ganun lang yun. Let's say, sabihin na lang natin, um, 6 months ka nang hindi masaya sa work mo. Sabihin na natin, ginawa natin 6 months kasi baka, ano lang yan, dagdaan na ano lang yan eh. Pero kung 6 months ka nang hindi masaya sa work mo, lagi ka nang nakasimangot, it's time. It's time na siguro na para maghanap ka ng panibagong work na kung saan ka magiging masaya and makonquer mo yung fear of starting from zero. 'Di ba? Kaya siguro okay lang yan. Okay lang yan na umalis ka. Alam ko kasi nahihirapan tayo kasi sabihin mahirap maghanap ng trabaho. Kaya nga, Mm. dun nga. Huwag ka nga alis hanggat wala ka bang nahanap na trabaho. Mm. Umalis ka na lang pag may nahanap ka ng trabaho. Pero, di ko naman sinabing porket nakahanap ka ng trabaho is sayonara na agad. Huwag mo na. Kailangan, mga kaginatics, yung proper way ng pagre-resign. Which is, kung sa Pinas is 1 month, I think, Oo. mo mag Yung parang mag-endo ka lang. or kasi dito sa US mga kaginatics 2 weeks lang. 2 weeks ang tawag namin diyan is 2 weeks notice. So Mm. 2 weeks lang, okay na yun. Okay na yun sa kanila. Which is, ako nga minsan nahabaan pa ako sa 2 weeks eh. Kasi kung kailangan mo na talaga mag-start dun sa trabaho, di ba? Pero Mm. mahirap talaga kasi gawin din yung sa Pinas eh. Na nakahanap ka na nga, tapos magwa 1 month ka pa. Kaya minsan ng iba, nagwa 1 month na, pero tapos naghahanap pa lang ng trabaho. Which is, ang hirap din. Mm. Pero try nyo talaga gaginatics na siguro kung kunyari natanggap kayo sa bagong work nyo, sabihin mo na lang na, pag kasi tatanungin ka naman kung kailan ka pwede mag-start, Oo. pwede mong sabihin na, oh, baka pwede pa ako mag-start maybe after 2 weeks or ganyan. Or tapusin ko lang po yung sa work dun sa other job ko. Kasi minsan kasi pag sinabing mong ay sige po, papaalam na po ako sa dun sa work ko. Ibig sabihin nun, baka ma-discourage yung bago mong work kasi bigla mo nga alisan yung current work mo para dito sa Mm. mo. Iisipin nila na baka gawin mo ulit yan sa kanila.
Oo. Nagawa mo na nga dun sa una. Yeah. Hindi na malabong sabihin na pwede mo pang gawin sa susunod mong ano. Yes. Mangyari yan. Kaya which is wrong din. Kaya dapat talaga tamang timing lang yan mga gaginatics. Yun. And then, yung last na ano is feeling mo kulang ka pa. Yan. Yun yung, Oy, "Ay, I feel never enough. never been enough." Enough. Sabay iyak dito sa ano eh. Sa podcast. Never, never, never. Never enough. Di ba? Kaya sabi ko, oh nga no, pagkulang ka pa talaga. Yun. um, ano sa, ikaw, Toshi, anong kinakatakutan mo sa paglabas mo sa comfort zone? Yung pinakinakatakutan ko lang talaga pag nalabas na sa comfort zone is yung ano. Dalawa. Yung unang dalawang sinabi mo. Or ano, sagot ni GPT. Which is yung ano, yung pressure Mhm. dahil sa expectation. Then yung ano, yung fear of failure. Okay. Yun na. Ako, number one talaga yun, fear of failure. Tas yung ano, fear of starting from zero sa akin. Mm-mm. Kasi, tala, ano na ako eh, provider na ako eh. Kaya natatakot Mm-mm. ako mag-fail. Kasi ayokong ma-judge ng tao at ayoko magsimula sa zero. Ganun lang yan. Mm-mm. Which is Gaginatics, um, 3 to 5 years from now, Pinas na ako. Babalik Mm-mm. na ako ng Pinas. Yup, for good. So, kaya Gaginatics, sana masuportahan nyo yung podcast na to kasi di namin ititigil to ni Toshi. Gagawa kami ng studio. Malay mo, di ba? Meron ako naisip na lugar na libre lang, Oh. di ba? Pwedeng, we can, malay nyo, in next year or something, meron tayong merch, di ba? Mm-mm. At meron na tayong ano. Tingnan natin to kung saan to mapupunta. Siguro Mm-mm. magkakaroon ako ng ano, ng at least 100 followers, parang ganon. Mm-mm. Okay na. Mag-ano na ako ng merch. Kasi yung iba kasi dyan, listener ayaw mag-follow. Gagi ka talaga, Gagi Natics. Alam niyo naman, click niyo lang dyan yung follow button sa Spotify. Libre lang naman yan eh. Subscribe na rin kayo sa YouTube namin, di ba? Kaya, libre lang yan eh. Wala nang pipindutin nyo lang. Ang daming nakikinig. Sa totoo lang, maraming Mm-mm. nakikinig. Mas marami pa yung nakikinig sa nagpa-follow. Isipin Mm. mo na lang yun. So, Nakikita namin yan, yung ano, yung analytics diyan. right. Sabi ko, nako. Sabi ko, bakit marami pa lang nakikinig pero konti lang nagpa-follow? Pipindutin nyo yung word na ano, follow. And then, syempre, rate nyo na rin yung, ng 5 star yung ano namin, yung episode namin para Mm. makita din ng ibang ibang maging listeners natin, di ba? Ayan talaga. Kasi hindi actually magagawin natin. Kasi ito pa, fear na failure sa podcast naman is paano kung gumawa kami ng ayoko pang gumawa ng group kasi hindi pa naman tayo marami. Siguro ano na yon in the future na yon pag nakakita talaga ako ng kailangan mo talaga ng ano active eh. Diyan, pag nakakita ka ng active, doon ka pwedeng gumawa ng group. Kasi ang group hindi mabubuhay yan kung walang nagpo-post, 'di ba? Mm. So, yun nga, kailangan ng ganun. And then next, gagawin natin, paano ba yung ano? Ito yung tips, realistic tip kung how to slowly enter the growth zone. Paano nga ba? One, start with micro steps.
Siyempre, huwag natin biglain. Kasi nga, apaalis na Mm. tayo sa comfort zone natin, huwag natin bibiglain. Give us like a baby steps, yung tinatawag natin din dyan. Unti-unti lang muna. Lang. Ah, Kasi pag binigla mo, katulad ng ano, ito ulit, weight loss. Pag binigla mo na, oy, mag-decide na ako, di na ako kakain, ganito, ganyan, ganyan. Mahirapan ka kasi hindi mo naman nga ginagawa. Mm. Comfort zone mo eh. Kaya, paunti-unti lang. Like, bawasan mo ng konting kinakain mo. Ganun. And then, pag sa work naman, kung ikaw ay masyadong matahimik, try at least one day, kumausap na isang tao sa work mo. Like, give at least, ano, 2 minutes talk, short talk, di ba? Oo. Para, maano ka rin na, ano, kasi, ako gagawin na text talaga pag hindi mo ako kausapin, hindi rin kita kakausapin. Ganun lang ako. Unless, unless may kailangan ako sa'yo or ikaw may kailangan sa akin. Parang ganun. Pero kung Oo. wala, nako, di tayo magpapansinan. Ganun kasi ko. Kasi, gusto ko kasi, work lang. Parang ganun. Minsan nga, minsan maiisip niyo yan. Minsan nga nasasabi ko, I came here to work, to earn money, Mm. not to make friends. Ganun, ganun. Which is, The determination is very determining. yeah. Diba? So, yun. Number 2 naman, um, try discomfort for 10 minutes a day. Like, eto naman, let's say, yun nga, since baby steps, so kung hindi ka mahilig maglakad outside, try mo maglakad. Parang ganun. Kasi hindi nga yun yung ano mo, yung hindi yung comfort zone mo. Mm. Punta ako ng grocery. Hindi na ako magdadrive. Lakad na lang muna ako since malapit lang naman. Try mo yun. Parang ganun, baby steps yun ha. Tapos, um, number 3, train your mindset from na progress to perfection. Mm. Kasi ano naman yan, hindi naman yan basta-basta. Kaya nga, ano tayo trust the process eh. Mm. Doon tayo mag-progress tayo dapat. Hindi tayo pababa, kundi pataas. Paangat. Angat tayo. Dapat ganun. Kung may humila sa'yo pababa, sipain mo. Grabe. Hindi pa talaga, no? Yung literal na Tinadyakan eh. hila ka pababa eh. Diyan ka sa baba. Diyan ka sa baba. Aasen, aasenso na lang eh. Hihila-hila ka pa. Yun, ganun. So, yun. And then sabi dito, surround yourself with people na grow din. Mm. So, ano kasi yan eh. Parang ito yung mga tao na magdi-define sa'yo kung sino ka talaga. Mm. Kung ano. Kasi, kung hindi ka naman kasi pwede na, sabi natin, kung alis ka sa comfort zone mo, pero yung sinalihan mo, hindi naman maganda din. Mm. Diba? Dapat laging dapat, dapat alam mo rin na ito, sigurado ka bang nag-grow din sila or mag-grow ka rin dito sa grupo na to. Diba? Mm. Kasi 'di ba damay ka lang din naman sa nakapalibot sa'yo. Kasi yun nga, yun yung environment na nakikita mo eh. Mhm. Parang ano lang yan, ito yan gagawin natin. Um, Hindi masarap kumain ng mag-isa. Masarap kumain ng may kasama. May kasama. Ganon. Mas marami kang nakakain pag may kasama ka. Kasi Mm. nakwentuhan ka, pero kesa naman yung solo ka na pag kumakain ka, nakinunood ka na lang ng TV habang kumakain or nag-scroll ka dyan sa ano mo, sa tawag dito, sa reels mo, mga ganyan or TikTok pag habang kumakain. 'Di ba? Mas maganda pa rin talaga pag habang kumakain ka may kasama ka. Parang gano'n lang 'yun. Mm. And then celebrate small wins daw.
Mm. Hindi naman kailangan palagi ano eh. Sobrang laki ng achievement mo. Kahit yung mga konti-konti lang. Oo. I-celebrate mo naman kasi at least napatunayan mo sa sarili mong you did your best. Pero hindi ibig sabihin nun, ito ay i-relate ko sa weight loss. Hindi ibig sabihin na nag-celebrate ka, oh my God, naka 10,000 steps ako, kain ako marami. Di wala lang din naman eh. Binawi lang din. Ibig sabihin, small wins. Hindi naman sinabing Mm. magpiesta ka. Diba? So, ganun Iba lang. yung konti sa iba yung ano, iba yung konting snack sa lamon. Oo. Paano mo kailan mo huling naramdaman na nasa growth zone ka na? And ano nangyari? Siguro yung ano talaga, yung last kong na ano sa growth zone is yung overwhelming na talaga na experience ko noon sa ano, yung pressure sa school. Kasi syempre may expectations din yung ano, yung parents Mhm. ko sa akin. Mhm. Yung overwhelming pressure noon to do better and to ano. And siguro na wala lang, pero ang ginawa ko nun talaga, blinak out ko muna yung mga thoughts na ano. Syempre, kasi the more na iisipin mo yung pressure na yun, the more na iisipin mo yung ano nila sa'yo, expectation, the more na mahihirapan ka. Mhm. So, ang ginawa ko talaga, blinak out ko muna yung mga thoughts na ganun. And I just did my best. And thankfully, yung result showed. Okay. Hatiin natin yan, Toshi, sa ano. 3 sa'yo, 4 sa akin. Um, Mm. sa'yo muna, yung ano, isa-isayin natin. Paano mo na, yun nga, paano mo masabing nasa growth zone ka na about when it comes to love life? Sa love life. Siyempre pag start siguro sa ano, sa early stages ng ano, ng heartbreak kumbaga or breakup. Mhm. Kasi 'di ba, siyempre when nasa early stages ka pa lang, overwhelming pa yung state of anger mo niyan and yung self-pity. Hindi ka niyan pa mapapakiusapan. Sure ball 'yan. Kahit anong klaseng advice ibigay sa'yo ng mga kaibigan mo or kung kahit sinong tao, hindi yan gagana. Mhm. Okay. Then compare to ano, a few, sabihin na natin, hindi ko alam. Sige, siguro sa ano, ang pinaka-average niyan is a few months or years na lumipas. Yung thoughts na yon or ano, yung feeling na yan, it doesn't bother you as much anymore and you learn to ano, ano tawag dito, forgive yung ano, yung tao na nakasakit sa'yo in that sense and you learn to ano, parang solve yung problems sa relationships ano better, Mhm. not in a destructive way na nung time na hindi ka pa talaga marunong. Okay. Ako naman, when it comes to love life, doon tayo. Isa-isayin kasi natin. When it comes to Mm. love life, from sasabing, hindi ko kaya buhay na wala siya. Di ba? Isang gagi. Gaginatics. Ganun ako dati. Na pag nawawalan, hindi ko kayang Ah, mawalan. Parang, lahat naman ata tayo diyan dumaan eh. shit. Parang sabihin ko, parang, ito na yun yung gaginatics eh. Siya yung mundo ko. Mm. Oh my God. Hindi ko kaya mabuhay na wala siya. Hindi ko kaya nawala siya, di ba? Parang hindi na ako makakahanap ng iba. O Mm. stay ka na lang kasi sanay ka na kahit alam mo toxic na. Di ba? Like, oh my God. Hindi ko kaya. Doon yung from to choosing peace. Na, Mm. ay,
ito yung para sa akin. Ito yung nakalaan para sa akin. Fra hanggang sa, ay, hindi ko naman pala kailangan maghanap. Kusa na lang yan darating. Yes. Ganito na lang. Um, Siguro, meron talagang meron namang nakaano sa akin talaga. Oo. Na natin kung ano yung, kung ano ang meron, pagpasalamat na lang natin. Parang ganun. Kung dumating ka man sa buhay ko, thank you. Parang ganun. Kung umalis ka man, then goodbye. It's okay. Continue. Continue tayo mag-grow. Ganun. When it Mm. comes to life. Ganun dapat gawin natin. Kasi, um, para sa akin, ito kasi mga pag-uusapan natin, ito yung pinaka-importante sa akin dati. Which is love life. Kasi kung kabataan mo, pumapusok ka pa eh. 'Di ba? From ngayon na adult ka na, ano nga klase ng adult? May dalawang klase ng adult, 'di ba? Ako na yung doon na ako sa ano na ako, patanda na ako. Grabe. Ako ngayon, thankful na lang ako doon sa asawa ko, parang ganun. Mm. I choose peace than ano, yung di na katulad talaga ng dati na toxic na Mm. syempre di mo naman papakita yun. Ikaw lang Mm. nakakalap nun sa sarili mo at siya, parang ganun. Kaya ano na lang. How about Toshi, sa'yo, when it comes to friendship? Sa friendship na mapupunta sa growth stage. Pag-isipan natin. Ay, pag-isipan ko muna. Magdidig ako deep in my memory. So ako muna. Ika Sige, na muna, Kois. sige, At sige. alalahanin ko muna. So when it comes to friendship, um, dati kasi okay lang sa'yo yung toxic na yung kaibigan mo. Kasi alam mong familiar, Tinotolerate mo na lang. kasi alam mong familiar siya, di ba? Mm. Kasi alam mong, siguro ganun, ganun ka na okay lang sa'yo kasi familiar siya kasi alam mong may utang na loob ka sa kanya. Mm. Which is di naman kailangan na mag-stick tayo forever dyan. Uy, nangyayari yan sa pagkabataan mo, sa school, yung may grupo-grupo, hindi ka makaalis kasi dyan sa grupo na yan kasi may utang na loob ka. Parang ganon. Mm. Which is wrong. 'Di ba? Kasi ano hihilahin ka lang nung pababa or aalipinin Mm. ka lang. Aalipinin ka lang. Hindi yun totoo, hindi yun kaibigan. Toxic, Mm. toxic na kaibigan yun, 'di ba? Yun yung dati. From that to new and healthier connections. Like, Oo. hindi, ito kasi, ngayon, ang friendship, di mo na masasabi na yung di, iba pa rin talaga yung, may alam natin, may close friend tayong tinatawag. Pero yung pag sinabing Mm. friendship, yun yung, since malaki ka na, kailangan mong mag, lumabas, like, sumabog, Oo. at makakilala ng marami para magkaroon ka ng connection sa mga iba't ibang tao. Kunyari, kunyari, dito sa work na to, may ka-work ka. Tapos yung ka-work mo, may friend na sa ibang work na yon, mag-friend sila, tapos pinakilala sa'yo. Which is, Mm. kunyari, naging friend mo na yon, which is yung friend na yon na naman, gano'n, may sanga-sanga na. Parang gano'n. Mm. That's what you call new and healthier connections. Na darating yung time na, kunyari, ayaw mo na dun sa work mo. Tapos, eto, when it comes to work, ito, na sample lang. Ayaw mo na dun sa work mo, gusto mo na sa bagong work mo, matutulungan ka nilang hanapan. Parang ganun. Oo. Kasi nga, marami ka ng connection. Tapos pag marami ka ng connection, maraming nakakilala sa'yo. Na, ay, si ganito. Si Toshi, ganito yan. So, okay yan. Dito ka na, Toshi. O, ganyan, 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 ganyan. Diba? Ikaw, Toshi. Hay, boring. Ano kaya pwede pakinggan ngayon?
Eh di ano pa nga ba? Podcast. Alam mo ba, naiisip ko, B1? Alam ko naisip mo, B2. Hindi yun eh. Ay, sorry. Doon tayo sa podcast na may kulitan pero may kabuluhan. Ayun, nadali mo, batang-bata. Gagi Podcast. Kasama sina Chris, Linus at Toshi. May bagong episode. Every week sa Spotify at YouTube. Quiz, pengi pang Spotify. Eto siguro, sabihin ko na lang. Hindi based sa experience ko, pero may na ano ako na kwento-kwento nga. Ano, para sa akin, yung before is, syempre, yun nga, same na din nung sa situation na familiar ka na eh. Doon sa mga nakakasama mo, na yun, kahit alam mo nang tinuturuan ka nila or kumbaga ina-expose ka nila sa sa masamang parte na ng buhay. Kumbaga na mo na nakikita mo na kung saan papunta yung yung mga trip nila, kumbaga na sinasabing gawin nyo daw ganito, gawin nyo ganyan. Oo. Kitang-kita mo na kung saan napapunta para sa papunta na sa masama. Pero tinotolerate mo pa rin kasi nga, andyan sila. Andyan yung familiar sila sa'yo. Mhm. Pero yung fact na, na nagsistay lang sila sa'yo or sa paligid mo, only sa good times. Pero pag dumating na yung time na kailangan mo sila or napunta ka sa, lowest mo, asaan sila? Yan. Yung tapos yung after naman natuto ka na na mag-filter out ng mga taong nakakasalamuha mo sa buhay mo, na alam mo na kung sino yung mga taong ikikip mo talaga sa buhay mo, na makakatulong sa na para sa ikabubuti mo. Tapos marunong ka na din na mag-let go ng mga tao na alam mong makakahinder kumbaga sa growth mo. Mhm. Ako, ganito yan eh. Parang katulad ng sinabi ni Ryan Rems. Um, tina, mas masaya siya na konti na lang yung kaibigan niya. Kasi, Mm. dun mo makikita na, na solid na yon, okay na yon, at alam mong hanggang sa mamatay ka, sila pa rin kasama mo. Parang ganun. Oo. Alam Kes, mong totoo yun. sabi nga niya, pag ganito daw, pag nasa age ka na ng ganun, kailangan daw, tanggalin mo na yung mga toxic. Magbawas ka na daw ng kaibigan. Yun yung word na Oo. sinabi niya. Kailangan mo nang magbawas, which is true. Hindi ko kailangan ng marami. Hindi ko kailangan ng ng quantity. Tama ba? Oo. Quality ang kailangan mo. Quality of friends. Kasi yung quantity, oo nga, makilala ka ng marami, pero Mm. di naman sila totoo sa'yo or di Oo. naman genuine or genuine. Ano ba talaga? Genuine. Yan. Or genuine na yung pagtingin nila sa'yo, di ba? Parang Mm. it's a no-no for me. Ah, Plastikan na lang ba tayo? ako kasi mga gaginatex, masyado na akong matanda para dyan. Mm. Masasabi mo, gaginatex, kunyari ako. Masasabi mong, kita, if ikikip kita as friend, pag nag-share na ako sa'yo ng mga secrets. Mm. Yun yung siguro isa sa mga sign. Or pag makikita mong panatag ang isang tao sa'yo, parang ganon. That's what you called, real friend talaga. At, mga gynatics, kung gusto nyong mapakinggan about friendship when it comes to online and in real life friends, meron kaming episode doon. Yes, Hanapin mo. sir. Yep. Yung Gagi.
Gagi in ano yun? Real friends versus online Versus, friends. yes sir. Yun yung ano. Balikan nyo na lang yun. And then about, eto Toshi, about personal development. Hala, parang subject namin yan nung senior high personal development. Yung sa ano kasi talaga, personal development, pwede nating i-relate siya sa ano doon sa friendship. Kasi 'di ba, yung individual na identity mo is natutulungan ding ma-mold ng environment mo. Mhm. Sabihin man nating hindi, pero yun yung ano yun yung actual na nangyayari sa ano natin sa society natin. 'Di ba nga, kung oobserbahan din natin, 'di ba yung mga bata quiz na-expose sa environment na nakikita niya yung mga tao sa paligid niya, nagyosi, gumagamit ng mga pinagbabawal na ano. Eh di syempre sa utak niya, okay to, goods to, gagawin ko to. Mm. Wherein sa society natin, it's not acceptable talaga. Lalo na kung ano pa, wala pa yung minor pa, Mhm. tas na-expose na agad sa ganun. Yun talagang magiging paniniwalaan niya na okay yung pag-yosi, astig to. Maraming nagaganito sa amin eh. Pare, seryoso Oo nga. tayo pare. Yosi tayo pare. Ganun. So, Okay yun, lang. personal development. Yung before, Hmm. yung decision making mo and yung, ah, yung perception mo na kung ano yung tama and mali is, easily influenced ng tao sa environment mo. Mhm. Then you kumbaga you're easily swayed you're easily influenced by yung expectations and yung mga masasabi ng ibang tao sa'yo. Then yung after naman, ano, ikaw na talaga, you find out on your own yung what is right and what is wrong. You're not easily swayed na sa mga nakikita mo sa paligid mo. Kung nakikita mo na yung mga nasa paligid mo nagyosi, gumagawa ng masama, Mhm. hindi ka na alam mong mali. Kaya mo nang ano yun yung sarili mo. Then, yung sa part naman na ayun nga, yung sabi ko before na ang dali mong maapektuhan or yun nga, madali kang matakot dahil sa expectation and sabi ng ibang tao. Ngayon, yung sa after, wala. Wala nang effect sa'yo yung sinasabi ng ibang tao, yung pressure na pinuput nila sa'yo. Bakit? Buhay mo yun eh. Mhm. At kahit anong gawin mo sa buhay mo, mapatama man o mali, may sasabihin at may sasabihin pa rin ng ibang tao. Tama. Yun. Ako naman, personal development ko, kasi dati okay na eh. Baliktad eh. Parang anong gagawin ko muna? Meron na akong better habits noon. Mm-mm. Hindi naman better habits. Sabi na lang, good habits. Good habits na ako. Ah, Kasi para sa akin yung prime ko is when I was on my 20s. Yun yung prime na ako. yung prime. Oo. Yeah. Oh, sana naman prime. Pukin na mo, Logan Paul. Minura pa eh. Sana naman prime. Nako. Hindi, ganun nga. Ako kasi noon, nung 20s ako, prime ko yun. Masasabi kong prime ko yun. Mm. And from the prime, nag-deteriorate na ako. Oo. Which is, this is me. Dito na yung development na personal development. Which is me now. Which is, yun na nga, same routines na para kung ano na lang, same
everyday, pare-pares na lang kung anong ginagawa ko, nakakasawa Oo. na, walang walang nangyayari. Walang progression. Tignan niyo, sabi ko nga nasa prime ako dati, bumagsak. Nga napabayaan ko, 'di ba? Parang sabi ko, Mm. okay na 'to. Saka dati kasi iba talaga pag may pamilya ka na sabi ko, Oo. okay na, hindi na ako exercise, okay na 'to. Tanggap naman ako ng asawa ko, ganyan, 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 ganyan. Which is wrong. Kasi, Oo. oo nga, tanggap ka nga, pero para yung sa sarili mo, tanggap ka. Oo. Parang, ang hirap eh. Kasi same routine na nga, Oo. wala ka nang ginagawa, wala na, pataba Hindi ka na na. yun sa ano, hindi na yun sa parang the thought na oo, tanggap ka ng pamilya mo, tanggap ka ng asawa mo. Pero doon ka na sa na sa ikabubuti mo naman yun sa ikaka-better mo sa sarili mo na mismo. Tutulungan mo na lang sarili mo. Alam niyo dati, yung mga gaginetics, yung dati, sasabihin ako ng asawa ko na, um, uy, tumataba ka na, magpapayat ka na. Akala mo, ang sasagot ko lang, okay lang yan, ganyan, ganyan. Kasi alam kong tanggap niya naman ako. Which is, Mm. uh, yun nga, which is, thank, salamat at, hindi pa naman ako na high blood, hindi pa Mm. naman ako diabetic, pero na ako dati ng pre-diabetic, I don't know. Pero nung last na pagkuha ko ng dugo, hindi pa naman diabetic ako. Oo. So, okay naman, thank you. And then lang ako, inaano ko lang talaga. I'm watching cholesterol kasi nga yun nga, alam ko naman na naging obese ako. Oo. Aray mo. Aray mo, obese class A. Class 1 pala, class 1. So, yun yung pinakaunang class ng obese. So, Mm. journey, kaya nag-weight loss na ako, di ba? Pag, yun nga, yun ang wino-workout ko, cholesterol. Tapos may nakita ako. Mm. Ito pa isa kailangan kong i-workout. Um, Nakikita ko na baka pwede akong magka-gout. Oh. Which is, sabi ko, alam yung si Kuya Jesse, Gainatics. Si Kuya Jesse kasi, tinatawagan ko na lagi kasi meron siyang gout. Tinanong ko siya kung paano siya nagka-gout. Edad niya daw noon is 42. Nako po. Nagka-gout siya ng 40s siya. So, gumising na lang daw siya na ang sakit-sakit, hindi siya makalakad. Yung, siya noon na nasa bakasyon na kailangan Mm. siyang i-wheelchair papuntang airport para umuwi. Grabe. Ganun kasakit. Ganun daw yung kasakit, yung una niyang gout. Which is ngayon, pag may medicine daw, okay naman. Pero pag wala, sakit daw talaga. Kailangan So ako Kailangan ng naman, parang painkillers or oo, something. ako naman, hindi, nagpe-pre-diagnose ako sa sarili ko na wala akong gout sa wala akong gout sa ankle, wala akong gout sa tuhod, wala akong gout sa fingers. Pero feel ko meron akong gout sa joints. Feel ko. Hmm. Pero hindi siya yung masakit na masakit ha. Oo. Feel ko lang na minsan pag ginaganito ko, pero medyo sumasakit pag malamig. Medyo lang ha. Hindi naman, yung parang yung medyo sakit na iniinda mo na, parang wala lang. Hindi yung, ang sakit. Hindi ganon. Yung parang, Mm. wala lang, normal lang. Pero alam mong sumasakit. Parang ganon. Parang, kunyari, parang nagbuhat ng sa gym, na ang sakit ng katawan mo. Grabe, binuhat mo yung gym. Ay, sorry, nagbuhat nga sa gym. Parang nagbuhat sa Lakas. tas ang sakit ng katawan mo, tas parang yung joints mo, ganun. Same lang Ah. pag masakit yung muscle mo, di ba? Mm. Ganun yung feeling lang naman. Kaya sabi ko parang, Mm. okay, baka normal lang to. Yun nga. So, yun. From there to, sabi ko nga, from prime, bumagsak, and now, I'm trying to go back again. Mm. It's not my prime anymore, pero yun nga, I'm Getting there.
I'm good. I'm doing like a better habits na. Mm. Meron pa rin talagang hindi. Meron pa rin mga habits na hindi ko maano. Pero Mm. andun tayo. When it comes to, um, sabihin na natin, when it comes to sa sarili ko, like fitness ko, Mm. yun yung priority ko muna ngayon. Yun yung masasabi kong better habits na. Oo. Na I watch yung calories na kinakain ko, na alam kong hindi na muna, tumigil nga ako muna, pero alam ko na hanggang ganito mo lang muna. Ito yung sabihin ko na lang natin, nasa maintaining ako. Oo. Maintaining calories ako ngayon para hindi na dumagdag. Doon lang muna, parang ano lang muna ako. Nagpa-stock muna talaga ako. Parang ganun. Na Mm. itutuloy ko siya one of these days. Kasi, sabi ko kasi off-season naman, okay lang naman yan. Kaya kasi once na nag-winter ulit bakbakan, alam kong maano ko na to ulit. Maano ko ulit yung na kaya to ganito. So yun, ikaw Toshi, sino yung sa tingin mo yung taong nagpo-push sa'yo para mag-grow? Mga taong nagpo-push. Mga taong nagpo-push sa akin mag-grow. Wala iba kundi ang aking parents. Mhm. Kasi siyempre, ano, inaano ko na din sa sarili ko na they're expecting more. Hindi naman sa sinasabi nila. Pero I know that they're expecting more of me since siyempre, ako yung panganay and ako yung nag-iisang lalaking anak nila. Mhm. I have to prove myself din talaga. Yep. Ako din, nagpo-push ako sa'yo. No, legit. Kahit Pinupush din yan, kahit di ko na din naman nakasalanan kasi talagang patong-patong na din yung gawa eh. Hindi, hindi. Gusto ko lang kasing gusto kong i-push si Toshi dahil alam kong kaya niya. Dahil din, nire-ready ko siya sa sa after niya mag-graduate, parang gano'n. Nire-ready ko siya kasi Sa grabe, corporate world na. yeah. Pero Toshi, ah so maybe you're gonna start there but we're gonna end in a good, not in a corporate world. Kaya sabi ko yan sa'yo, Toshi. Hindi tayo mag-end sa corporate world. Mag-end tayo dito. Dito tayo mag-end. Dito tayo Mm. mag-end. Sa episode na ito. Mag-ano tayo, marami akong plano na Ah, business or basta career path na mm, sinasabi. Pero siguro kailangan pagdaanin ni Toshi din yung yung corporate world na sinasabi. Pero uh, I don't think na dun siya talaga. oo. Parang ganun. Kasi kaya ni Toshi. Basta titiwala, kaya may pinupush ko siya. Kasi alam kong kaya niya. Parang ganun. Mm. Oo. Kaya kaya mo yan, kaya mo yan. Thank you, thank Sa, you. yep. Ako ang number one na nagtitiwala na pinsan. Yes, sir. Parang kapatid ko na tong taong to eh. Wow, tao Ano, talaga. lumaki ba naman tayo talaga eh, magkakasama. Ang ka nakakita na binubuli namin to nung bata kami. Ngayon niyo ako bulihin. Kinukurot Gaganti namin na yan. ako. Kukurutin namin yan. Tapos sasabihin namin, magsumbong ko. Ngayon niyo ako Hindi bulihin. namin, Gaganti hindi na namin ako. binubugbog ha. Baka sabihin nyo, binubugbog namin ha. Hindi, Biglang parang yung, biglang na tama yun. flag. Tapos Daw, shows violence. hindi, yung parang, inaano namin yung, ganyan. Tapos, tutulak-tulak. Typical na pangbubuli ng Oo. mga Totoo naman. nakakatandang kapamilya. Ganon. Pero tapos tatakutin namin, sige magsumbong ko. Ganyan. Tapos di siya magsumbong. Uy, alam niyo, Gagi Natex, ito hindi ko makakalimutan talaga. Pinagtatawanan namin yung drawing niya dati. Na di namin akalain na dun siya mag excel. Right?
Tangina, nag-drawing siya. Ito, di ko makalimutan. Drawing mo, Whipping Bell. Puki nang yan ang Whipping Bell yan. Payat na payat yung Whipping Bell mo. Tawang-tawa ako eh. Ay, kulang yun sa fertilizer kasi. Si Whipping Bell, kulang sa ano, kulang sa vitamina. Ang payat eh. Tapos yun, di ko makalimutan sa... Kasi ginagawa mo nun, Toshi, nung bata ka, meron kaming cards. Cards yata yan or parang text. Ano yun? Cards, saka yung ano, yung mga luma, yung mga parang booklet, yung mga coloring book na luma. Kasi ang ginagawa niya, ginagaya niya. Dinodrawing. Ganun pala yun. Na, lahat naman pala ng magaganda, nagsisimula sa pangit. Yung parang, Oh, lahat, kung kaano ka nakagaling ngayon, parang ganun, nagsisimula ka sa baba talaga. As in, pangit muna. sige Nagsimula nga, ka sa pangit talaga drawing mo. kita mo naman yung drawing ko nung dati ng tao, square ba naman mukha? Di ba? Di mo akalain talaga. Which is nakikita ko rin, ay nakikita ko ngayon sa anak ko. Na dati inatawanan ko yung drawing niya. Ginawa, yung katulong ginawa ko sa'yo, tapos ngayon nakikita ko na Oo. parang nag-ano, Gawa niya to. parang oo, parang nag-ano siya. Nasabihin ko, ay, trinace mo lang yan, eh, ginaganyan ko ngayon. Tingnan mo, tatay na ako, bully ko pa yung anak ko. Hindi naman joke lang. Ano lang yun, lambing lang yun. Typical biro-biro, lambing-lambing lang naman yun. Wala lang. Yan nga, proud ako sa anak ko, syempre. Kasi Mm. ngayon, kasi sabi ko sa kanya, hindi ko kailangan ng ano, first honor or something. Wala, Mm. wala yan. Mga kinatics, wala yan sa tunay ng buhay. Puko ng ina. Mm. Pag nag-ano ka na lang sa ano sa trabaho, Tanungin mo walang to sa, honor-honor diyan. oo, Anong gagawin ng honor mo diyan? tanungin mo sarili mo. Yung, nasaan na yung mga, nasaan na yung mga valedictorian, yung mga cum laude na mga kilala mo? Sana sila ngayon? Mm. So, ay, Ito, ano, hindi ko from ina yung ano yung to, mga na, from hindi naman sabing from experience pero from sa naobserbahan ko dun sa kaibigan ko. Kasi yung close friend ko talaga ngayon is ano, nakagraduate na. Pero yung sa kabatch niya, sa mga kabatch niya, kung sino pa yung mga tinulungan nung ano ibang teacher para tumaas yung grade na nagkaroon ng Latin honors. hmm? Tingnan mo hanggang ngayon naghahanap pa din sila ng trabaho. Pero siya na hindi tinulungan ng teacher, na hindi ginawang ano naka-Latin honor, nakapagtrabaho, Yep. nakapag-ipon. Ngayon may motor na din siya. Let's say like this. Saan ka makakita na nung high school, ganito lang yon ng tao na yon. Parang sinasabi mo, ay, wala tong mangyayari sa buhay. Mm. Pero right now, nasaan na? Isang, isang GM na ng isang restaurant? Like, tas yung, tapos yung valedictorian or cum laude na kakilala mo. O hindi, wala akong inaano ah. Wala akong pinapatamaan dito ah. Baka sabihin nyo, pinapatamaan ko eh. Poke ng ina nyo. Well, this is my podcast. This is our show. Okay nang ina nyo. Pero wala akong pinapatamaan. Inaano ko lang, sample lang to. Yung meron ng mga kakilala din, based of my observation, kaya sila nagkakaganon kasi yung standard nila agad, napakataas na. But ayaw nila, gusto nila mataas na agad ba yung ano nila kasi mat, nag-graduate sila ng ganon? No. The, tingnan mo, the real battle is in real world talaga. Ang ano, kaya ako yung anak ko, nire-ready ko lang talaga sa ano. Nire-ready ko siya sa tunay na ano, buhay. Hindi yung ano, okay lang mag-fail sa mga exams. Okay lang yun. Kasi ano lang naman yun eh. Ang sinabi ko lang sa anak ko, okay lang na hindi mataas yung grades as long as hindi ka bagsak. Okay na yun. Di ba? Saka ano, okay na ano na basta maging proud ka na lang kung ano yung ano ng anak mo. Parang ganun. Maging proud ka sa kanya kahit ano man yan. Kasi as long as tinuruan mo siya ng tama,
yun yung di niya makakalimutan. Di niya yung makakalimutan. Huwag mo siyang i-pressure. Ano yung tawag na doon? Let him or her be, ano na? hayaan mo siyang kung anong hayaan mo kung hayaan mo siyang mag-grow kung ano man siya na basta hayaan mo siya kung mag-grow. Parang ganun lang. Ano lang, guide mo lang guide mo lang siya. Magiging guide ka lang. Huwag kang magdidikta. Huwag kang mag-manipulate. Huwag mo siyang diktahan. Hayaan mo lang siya. Pinangungunahan mo eh. Yeah. Kayo kasi, nung kaming kabataan namin, sabi niyo, magano kami, ito, engineer to, ito, doktor to, ito, ano to, tangina niyo. Gagi. Kaya ngayon, nape-pressure, maraming na-pressure na millennials eh. Mm. Kaya ganun. Pero, wala talaga ganun talaga, that's life. Kasi, Mm. kami na yung nagtatama sa generation, yung generation na namin yung nagtatama sa mga mali Yes. na nagawa noon sa amin. Mm. Which is di naman namin sinisisi. Thankful pa nga kasi at least na ano kami, naging strong kami at natutunan namin na kung ano yung tama sa kamali. Parang ganun. Right? Yes. So that's it. Kayo mga gagi, mag-i-reflect nyo muna, isipin nyo, saang zone ka na kaya ngayon? At bakit ka nang dyan? Or So, kung may isang bagay kang gustong i-grow, ano yun? 'Di ba? buhok. Joke. Uy, ano yun? Di mo na mapipilit yan pag ano talaga. Yun. Kung hindi ka na natatakot, Toshi, last, ano to, question ko. Kung hindi ka na Mm. natatakot, Toshi, na mabigo, anong gagawin mo ngayon? Kunya, di ka natakot mag-fail. Ano yung naisip mo na gusto mong gawin ngayon? Gusto kong matry ngayon Na okay lang na hindi ka na matatakot mag-fail. to look for yung tawag dito, yung mga high paying na na siguro part-time na muna since di pa kaya ng schedule ko. Yung Mhm. medyo mataas-taas na bigay na high paying job na work from home. Ewan ko, medyo ngayon kasi since yun nga, takot pa ako. Mhm. More on siguro yes, nagbibigay ako ng applications ko or whatsoever. Pero I'm not hoping or na makukuha agad ako. Okay. Siguro kung kung dun na sa point na sinabi mo nga na wala na akong takot. Wala, full force 'yan, full force apply kahit full time ko pa. Okay. Sa ano yan? Sa career mo ba yan? Sa career. Kasi sa akin naman, ang gusto ko talagang maging path ng career ko, self-sustaining. Parang ganon. Yung Oo. na mismo, ako na mismo, pagkakakitaan ko na yung sarili ko, ako na mismo bubuhay sa sarili ko. Parang ganon. Parang ganon. Mm. Wala na akong aasahan na corporate or something. Yun yung gusto ko Mm. na kung hindi lang ako matakot mabigo, Oo. iano ko talaga yun. Ngayon kasi talaga na ano pa ako natatakot ako mabigo when it comes to content creation or Mm. kasi yun nga di mo naman sure kung talagang patok Mm. ka sa mga tao, di ba? Di mo din sure kung kailan yung magiging parang breakthrough mo. Oo. Katulad nung nangyari ba kay kung nung nagsisimula pa lang siya noon na mag-content create. Tinag oh, Yan, Inabot siya ng ilang wala. taon bago niya naabot Mm. yan. Which is nagtiwala All lang it siya sa nila. Oo. All it took was one video to go boom. Yeah. Tas yun. Isipin nyo gagawin natin. Tangina. Kasi yun yung kagandahan sa kanya, hindi siya natakot. Mm. Pinagpatuloy niya lang. Yun yung karaniwan agad na porkit ito nga, hindi ka pa nga sikat, tas naka, ano ka na ng bash. Parang sabihin mo, oh my God, parang ayoko na.
Nakakatakot na agad. Naka-receive ka lang ng isang critic na ano ka na naramdaman mo na agad, di ka, nabigo ka na agad, oh my God, natakot ka na. Which is, yun ang gusto ko. Siguro, yun talaga. Gusto ko yung ano, yung, or business, own business, talaga. Yun, gusto ko talagang mag-venture agad doon. Which is yung pinlano natin, Toshi. Ah, Oo. sa tingin ko, gagawin ko yun, na tayo na lang dalawa, parang ganun. Hindi na ano, wala nang ano. Parang feel ko mangyayari na yun. Kasi, yun nga, I'm giving myself 3 to 5 years, uwi na ako for good. At hindi ko, ang nasa isip ko ngayon ay hindi ako nakakapag-isip na maghahanap ako ng trabaho dyan. Because I don't think I'm, tag dito, na ano pa ako. Tag dito, yung, na, ano pa ako, fit pa ako to work. Mm. Parang ganun. Parang feel ko hindi na ako, ano, overqualified na mangyayari. Kasi ang hirap nang mag-apply pag ganito ng edad. Lalo na sa Pinas. Well, let's see. Tingnan natin. Only time would tell. Mhm. 'Di ba? Kaya yun. Um, ano takeaway mo dito, Toshi? So, ang takeaway ko dito sa sa topic natin ngayon, or sa episode natin ngayon is, do not be, afraid to take risks in life. Learn to sort out yung mga worth it na risk sa buhay mo. Mhm. And sometimes talaga, it may seem scary, lalo na yung mga chances na dumadaan sa buhay natin na would reap big rewards. Kasi syempre, no reward is no big reward would be accomplished na sobrang dali, 'di ba? Wala namang wala namang magandang nakukuha sa buhay na madali mo lang na nakukuha. Not unless mayaman ka talagang pinanganak, 'di ba? Tama. Sa buhay ngayon, kung gusto mong makakuha ng talagang magandang bagay, you have to take that leap of faith. Mhm. Magtiwala ka lang sa sarili mo at magpursige ka. Take Ta- that risk. Tama. Ano kasi yan, ako naman, kaya, kaya tayo hindi lumalago, hindi tayo nag-grow, kasi masyado tayong komportable. Mm-mm. Yun lang yun. Isipin nyo, Gagi Natics, yung comfort zone, bahay yan. Bahay yan, pero hindi siya yung lugar kung saan ka aangat. Yung growth natin requires talaga na pagdaanan natin yung mga discomfort sa buhay, pero doon ka mas nagiging matatag, matalino, at nagiging mas ikaw. Doon mo naman sa nakikilala yung sarili mo. Mm. Doon ka na-develop as ikaw, 'di ba? So, kailangan lang natin talaga simulan natin, gagawin natin kung ang edad mo ay nasa 30 pababa pa, simulan na natin 'to. Kasi once Mm. na siguro nasa 40 ka na, I don't think so na required pa. Kasi Parang masyado medyo hindi masyadong mababa na ang I think you're success rate. already, hindi ano na eh, I think already nasa growth zone ka na talaga nun eh. Oo. Alam mo na siguro, pera na Nasa lang. sa'yo na lang kung a-action ka. Yup, pera na lang kung action ka or hindi, or magiging Mm. ma-stuck ka na lang talaga sa comfort zone mo. Ganun lang yun. 30s below, may 100% chance. Kaya pa. Maybe 30 to 35 or ganyan, na Mm. kaya pa yan. Pero once na nag-40 ka na kasi, mga gaginatics, I don't think so. Kasi yun na yung prime ng adulthood. Yun na yung pinaka ng adult. Anong tawag nga nun, Toshi? Pag 40s ka na, kalimutan ko eh. Di ko alam. Yung pag 40s ka na daw, yan na yung pinaka mo as adult. Hindi, baka ngayon pa ngayon prime mo eh. Hindi ko alam eh. Ang alam ko, 40s daw talaga.
Yung pinaka ano mo, pinaka peak mo as an adult. Kaya ano, 40s, which is 40s. Kaya let's see. Kasi ako, I'm getting there. I'm getting there. Mm-mm. Kaya nga, inaayos ko na ang sarili ko kasi gusto ko pag 40s ko, malay mo, prime na ako ulit. 'Di ba? Mm-mm. Yun. So, bago tayo mag-shoutout, may basahin muna tayong comment. Yan. Ito, binalikan, may nag-comment, may parang bumalik sa nakaraan at bagong pinakinggan niya. Si Mm-mm. RT6618 sa ano, dun sa ano natin na ano, dun sa episode natin na Gagi 90s anime versus modern anime. Mm. Ang sabi niya, Baki the Grappler daw. Di natin nasabi kasi yun na sa ano, favorite natin, Oo. di ba? Tapos ang sinabi niya pa is Vinland Saga. Sinabi mo yun eh. Sinabi mo ba yun? Sinabi ko siyang recommendation pero hindi siya nakasama dun sa ano ko top. Actually, RT6618, ina parang ano siya no? Parang AI. Tapos ang ano niya dito, ang avatar niya is si Enuske. Ang actually ano, pinanood ko yung ano, Baki the Grappler. Yung Mm. GMA pa. Pinaka-original. Yun lang, pero yun lang yung pinanood ko. Maganda siya. Mm. Pero on the long run, parang hindi ko talaga siya nagustuhan. Parang ganun. Yung naabot kasi namin nun, yung paano pa, original talaga ang Baki the Grapper. Yung maikli pa yung buhok ni Baki. Mhm. Yung dun mo makita na namatay yung nanay niya. Mm. Makikita mo yung katawan ng tatay niya na panghalimaw sa likod. Parang ganun. Yun. Yun lang. Pero thank you sa comment. Vinland Saga di ko pa napanood. Siguro dahil luma na. Luma na ba siya? Medyo bago-bago pa naman. Medyo ba? Okay. Anong taon? Bago-bago pa siya. Wait lang. Kasi yung mga gagay natin, gusto nyong panoorin yung luma. 2019. Oh, okay. Okay. Pero ako kasi, mas gugustuhin kong abangan yung mga bago. Mm. Patuloy ko. Kaysa sa luma, nababalikan ko. Kasi parang, wala na akong makakausap eh. Mm. Wala na akong makakausap. Kasi dito, ang ka-nerd out ko dito, si Kuya Jesse. Kasi talaga, manga reader and anime watcher siya. So talagang siya ang may alam. Kaya nga ayaw niya nga bigyan ako ng ano, ayaw niya akong i-spoil sa mga ibang ano kasi napapaspoil na ako doon sa ano eh, Demon Slayer pero ayaw niya. Pati nga sa ano rin Mm. sa tag dito, Kaiju number 8. Yun din. Mm. Ito gagawin natin konting ano lang to. Konting anime lang tayo kasi since yun yung comment. Pakinggan nyo ngayon yung um tawag dito. Search ko. Ayokong ano. Ayokong ito may bagong pinapanood. Sinabi ko sa inyo dati yung about sa um Gachakuta, right? Mm. Gachakuta which is di ko siya pinagpapatuloy ngayon. Feel ko hindi ko siya trip at bumaba rin yata yung ratings niya kasi nga daw basta ganun. And then yung Tugen ang kinasinabi ko sa inyo, medyo tinigil ko rin kasi parang dun lang sa umpisa yung hype eh. Tas on the middle parang nawala na siya. Pero Mm. itong My Hero Academia gusto ko siya, pero hindi ko muna siya pinapanood. The reason is gusto ko siyang munang tapusin. Gusto ko siyang dire-diretsuhin hanggang matapos. Kasi parang nabibitin ako eh. Nabibitin yung emotions ko eh. Parang ano yun, paiyak na ako eh. Kaso hindi pwede kasi next week pa. Parang ganon.
Like, Nag-aantay ka pang bago episode. oo, which is na. Ito yung pinapanood ko talaga ngayon. Isa lang siya, which is yung Campfire Cooking in Another World with my Observed Skill. Tangina Mm. nga ba, no? I think na ano ko na yan eh. Nabasa ko na yan sa manga. Ang ganda kasi parang adventure na slice of life na kasi ano lang siya eh. Hindi siya malakas. Oo. Yeah. Nabasa ko na to sa manga. Yun yung ang partner niya, ano, Fenrir, no? Na malaki. Oh, si Fenrir, tatlo na familiar niya ngayon eh. Si- Nung season 1, dalawa lang yung familiar niya. Yung slime saka si Oo. Fen. Oo. Tapos yung ngayong season 2 is meron na siyang Pixie Dragon na Yung familiar. maliit. Yung pula. Oh my God. Maganda siya kasi may bago eh. Lagi siyang nagluluto. Walang episode na hindi siya nagluluto. Hindi siya nagluluto. Lagi siyang Tapos yung nagluluto. itsura ng mga linuluto niya, parang gusto mo talagang kainin. Ay, gusto mong lutuin din. Which is pwede mo siyang, ano na siya, actually binigyan ka na ng recipe eh. Mm. Wala lang, tawag dito, wala lang proper procedure and then wala lang measurement ng mga Mm. ingredients, parang ganun. Pero andun na lahat. Andun na yung, andun na yung mga kailangan mo sa pagluluto or ano. Nasa iyo na lang yun kung paano mo i-measure siya. Tapos paano mo siya Mm. talaga ng tama. Kaya sabi ko maganda to. Oh my God. Nagugustuhan ko siya. Kasi bago siya sa akin na luto-luto. Actually, meron akong inano dito, 'di ba? Yung sabi ko sa inyo dati, yung kalimutan ko. Ah, basta yun na yun. Yung tungkol sa Outcast Restaurants, yun. The Outcast Oo. Restaurants. Yun, maganda rin kasi luto-luto din. Which is nagugustuhan ko siya kasi I'm onto cooking din. Kaya gusto ko siya. Yun, yun lang. Yun lang kakinatics. Ikaw may dadagdag pa ka, Toshi? About sa anime? Um, ano? Siguro sa akin. Ewan ko, nalilibang ako ngayon sa mga ano eh. Sa, di ba, manga reader kasi ako eh. Kaya, nalilibang ako sa mga bagong updates nung ano, yung Welcome to the Demon School, Irumakun. Mhm. Yun din talagang tsinatsagaan kong basahin ngayon. Okay. Kasi ako, um, basta ngayon ano lang, very light muna ako sa anime. Pero hindi ko tinutigil kasi kailangan gusto ko pa rin may mapanood kahit pa paano sa Mm. anime. Kasi yun, wala na eh. Feel ko yun na yung ano ko, magiging ako pagtanda ko. Na ano ko siya ulit eh, naibalik ko siya ulit eh. Yung gigil ko sa anime. Kasi akala ko hanggang Slam Dunk lang ako. Hanggang, hanggang 90s anime lang ako. Meron pa palang magaganda. Lalo na ngayon, yung Chainsaw Man, yung Riz Arc. Mm. Pinanood ko yun. Demon Slayer is the first anime na pinanood ko sa sinihan na talagang inabangan ko na pinagplanuhan talaga Mm. ng friends ko dito. Punta pa kami ng Denver. And Chainsaw Man is the second anime na pinanood ko na dito lang din sa amin malapit. Pero Mm. nagustuhan ko. Siguro, okay. Ibig sabihin, talagang favorite ko, Chainsaw Man. Maganda. Maganda talaga, Mm. Chainsaw Man. And then, I think I'm gonna watch this sa December, yung yung, bag dito, yung, ano yan? December, Jujutsu Kaisen movie. Oo. Yun ang papanoorin ko. Yun lang. Ikaw. Pero, Toshi, sabihin ko, di ko, medyo naano ko sa Jutsu. Parang nawala yung sabi ko sa Jujutsu. Pero, Oo. as nanood ako ng season nila, kaya manonood din ako sa sinihan, parang ganun. Oo. But let's see kung maganda yung papalabas nila. Kasi unang-una nakakalimutan ko na yung mga characters. Oo. Oo, parang ganun. Okay. Um, may isa-shoutout ka ba, Toshi? Ayun, so shoutout ko lang yung aking Facebook page and yung sa aking TikTok. Parehas yan, Toshi Art. Follow nyo na guys.
Okay. Siyempre, follow niyo yan. And then, Mm. nakakalimutan ko nung last episode. Follow niyo rin guys yung ano namin. Yung page namin, Gagi Podcast page. Yun, para dumami tayo. So far, meron na tayong 66 followers. Yeah. Yay. Na hindi ko pinilit. Ano yun Raw yan hindi yan pinilit Walang invite-invite yan Yun. Thank you sa 66 na followers. Yun, nagpo-post ako ng mga memes doon. Makita nyo, nagpo-post ako ng memes kung ano lang maisip ko. Yun ang pinopost ko doon. And then, syempre yung episode natin. Yun. And then, yun lang. Huwag yung, meron din kami sa TikTok, which is Gagi Podcast. And then, meron kami sa YouTube din with Gagi Podcast din. So, paki-follow na lang din kami dun. And subscribe na rin. Syempre. Ayun lang. And Spotify, syempre naman. Syempre, Spotify, huwag niyo kalimutan, Gagi Podcast. At please, kung nagustuhan niyo yung episode na to, press niyo yung 5-star para naman Mm. matulungan kami at mas makilala pa kami yung algorithm namin, di ba? Yeah, at shoutout sa ito na. Simulan na natin tong shoutout na to. Shoutout taga Bigol Podcast. Yan, kay Teen Bon at Christoph. And then, The Original Podcast kay Martina. And then, Pinoy Mimiology Podcast, Juan, Cancer PH, Lawrence, at syempre si Tito Phil na nakalimutan ko last episode. Hello sa'yo, Tito Phil. Yun. Baka ko ulit si Tito Phil. Iyan na rin natin. I-guest din natin ulit si Tito Phil. Yan. Mm. And then, ano pa ba? Yun lang. Ayan yun. Sa Popo Live. Hindi na ako masyadong active. Pero yun. Shoutout ko yung grupo ko. My Love Agency. Yun. Yun lang naman. Follow nyo sila. Yung mga tao doon. Deserve nila yun. Kumakanta-kanta sila doon. Kantahan sila doon. Kwentuhan, kantahan. Yun lang naman. Mm. Ikaw, wala na? Okay ka na? Okay na. Yun. Para hindi halatang na binabasa ko ang aming intro at ayun na nga Gaginatics. Isa na namang kwentuhan at tawanan ang dumaan. Hanggang sa muli, stay safe and chill lang. This is Linus. And this is Toshi saying Sayonara. Bye-bye. bye-bye. Gago pa ako. Malamang.